Hey mga bros, may balita nga po tayo. Dito po ay rock and roll Raymond Almazan. Dahil ito nga si Almazan ay pinaplano ngayon ng SMB. Pero ito nga pong Meralco boss ay may problema. Dahil yun nga, ayaw kasi pumayag na ito pong ng SMB na bitawan nila. Ito pong si Mau Tautua dahil ang request trade nga daw kasi ng Meralco boats ay gusto nilang makuha si Mau Tautua for Raymond Almazan. Syempre sumagot din naman ng SMB na teka, parang lugi kami dyan. Dahil ito pong si Mau Tautua ay isa rin naman ito sa mga key players na rin ng SMB kapag wala si Junmar or injured si Junmar. So ito nga pong si Almazan kasi ay dadagdag talaga nila ito sa kanilang lineup dahil nakikitaan nila na injury prone na ito pong si Abay. So ito nga pong si Tautua, inconsistent din naman kung minsan. Kaya kailangan din talaga nila ng another big sa kanilang lineup, lalong-lalo na silang defending champions ngayong All Filipino Cup mga kabrods. Pero ito na nga, naghahanap ngayon ng panibagong timpla ito pong SMB kung sino ang kanilang bibitawan ng makuha nila. Ito pong si Rock and Roll sa Meralco Boats. Dahil bali-balita nga, may gusto talagang bitawan na isang point guard at isang big man. Ito pong SMB. Di pa naman nila kino-confirm yun mga brods, pero yun nga ang dapat nilang bitawan nang makakuha nila si Almazan. Pero syempre, titignan pa rin ito ng Meralco Boats kung talagang papayag sila sa offer na ito. So si Almazan ay isa rin naman ito sa mga flexible center ng Meralco Boats ngayon mga brods. Dahil ito nga pong Meralco, syempre over the years, si Almazan na talagang kanilang legit or lehitimong big man. Kahit man sabihin natin na medyo slim, ito pong si Almazan, hindi man ganun ka-bros ko ang kanyang katawan, pero mga brods, nakikipagpalitan ito ng mukha at talagang hirap din ng mga imports dito sa mga galamay na mahaba ni Raymond Almazan dahil malakas-lakas po ito pong player na rin na ito. At isa pa dito, siya rin naman din ang natanghal na ating PBA 3-point shootout big man champion, kaya mas nag-improve na talaga ang kanyang skill set mga kabrods, kung saan hindi lang talaga ito pang ilalim, panglabas na rin ito pong si Almazan. Kaya isa ito sa mga naggugustuhan talaga ng SMB nang madagdagan nila ng isang big man ang kanilang lineup. Dahil syempre iniisip nila na pagkakataon na sa talaga nila ito ngayong season ulit na magkampiyon ulit, habang ito pong si Malonzo nga daw sa Ginebra ay injured. Kaya nga parang wala nang magiging kalaban ang SMB dito nga, sabi nila mga kabrods. Kaya ito magpapalakas pa sila lalo nang ma-sure win na nila ito pong All Filipino Cup mga kabrods. So ito nga pong si Almazan ay meron din naman itong mga tropa rin dito sa SMB. Kaya pagdating sa chemistry, hindi na rin siguro mababago. Ito pong si Almazan siguro sa mga plays ng SMB, like dito sa sistema ni Coach George Gallen, dito siya maninibago. Pero sa mga teammates niya, lalong-lalo na may mga nakakasama na dyan si Almazan sa mga Gilas Pilipinas mga kabrods. Kaya nga ito ay hindi na mahihirapan. And si Raymond, alam natin na isa rin ito sa mga Ginebra fan, SMB fan nung ito ay nasa letran pa lang, hindi pa ito na nagpapadraft sa PBA. Kaya nga siguro kung ito ay o-offeran ng SMB na maganda, syempre papayag talaga ito. Lalong-lalo na si Almazan, pati ang kanyang agent din, 'di ba mga kabrods? Kaya ang SMB patuloy pa rin itong magpapalakas mga kabrods. Lalong-lalo na sinasabi nila, ito pong Ginebra kasi ay gustong gumawa ng panibagong trade mga kabrods, kung saan kasi na-injured nga ito pong si Jamie Malonzo. So imbis na makabawi sana, na-injured pa si Jamie. Kaya nga ito pong Ginebra, marami nga daw trade ang mangyayari ngayong season nang makuha nila ang kampyonato at makabawi sa SMB. Kaya ang SMB ngayon ay kailangan talaga ay hindi sila magiging kampante dito mga brods, kung saan talagang ididiin nila ang kanilang lineup ng manalo ngayong All Filipino Cup, which is itong si Almazan ang isa sa mga potential na pwedeng makapagbigay niyan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Speaking of trades nga at pagpalakas sa Barangay Ginebra, yes, isa nga sa mga gusto na nalang kunin ay ito pong si Troy Rosario mga brods. Nabanggit na natin nung una, ito pong si Jatroy, pinag-aagawan nga ito ng SMB, Ginebra, TNT at Meralco Boats. Bro nyo, ang bibigat ng mga kupunan na gustong kumuha kay Jatroy. Pero sa ngayon, sa sitwasyon ngayon ng Ginebra, mukhang mas kailangan nila si Jatroy. Mukhang ipipilit nila ito mga Brazil. Out nga ng 6 to 8 weeks, ito nga pong si Jamie Malonzo sa kanila. So may mga bali-balita nga, out na rin ito pong si Malonzo. The rest,
of the season mga kabrods, pero hindi natin alam kung makakahabol pa ito dahil sa kanyang calf injury. So prayers up for Jamie Malonzo. Kaya ito ang Ginebra ay gustong gumalaw, which is kasing height din naman ito ni Malonzo. Ito pong si Jetroy Rosario, mas brusko pero mas athletic nga lang si Malonzo mga brods, pero mas matigas ang isang Troy Rosario at syempre may tira rin ito sa labas. So malakas-lakas po ito pong si Troy at lalong-lalo na sa Blackwater bossing, parang siya ang tinatanghal na leader talaga nila. Kaya tignan naman ang bossing ngayon, kahit papano hindi naman ito yung pinakakulelat sa bottom 2 natin mga brods, diba? Kaya umaangat sila dahil kay Jetroy ay lumalakas na at nag-i-improve ang player at veterano na ito. Kaya itong Ginebra, mas kailangan nila yan. Wala na nga si Gray, wala na si Malonzo. Kaya mas kakailanganin nila ang isang Jetroy Rosario. Kaya baka babatuhin nila ng magandang offer ito pong Blackwater bossing at ang agent ni Troy para nga mas mapadali ang kanilang trade blocks dito mga bros, kung saan hahabulin kasi nila ang kanilang trade deadline ngayong season mga bros. So parang hindi mawawala ang isang Malonzo kung makukuha nila ang isang 6'7" din naka-height ni Malonzo na isang Jetroy Rosario. May tira sa labas, athletic, at isa pa dito mas matigas ito sa ilalim. Dahil kung mapapansin nyo rin naman, talagang ito pong si Troy, talagang pinapakondisyon niya ang kanyang katawan. Lumalaki talagang katawan na ito ni Troy every season. Kaya lumapad, tumigas. Kaya pagdating sa depensa, hirap na ang mga imports. Kaya isa ito si Troy sa mga nag-improve sa ilalim dahil yung kanyang body workout ay talagang lumakas at tumigas pa mga kabrods. Biruin mo, ikaw ba naman? Kada season ng import conference, paro import ang mga nakakatapat mo. Hindi ka pa ba mag-i-improve nun? Kaya ito pong si Troy ay mas nag-improve na. Mas gusto ito ni Coach Tim Cone ngayon. Walang attitude. Ibibigay lahat, all out. Di naman ito maimbitan sa Gilas Pilipinas nang wala lang. Kaya ito ang isa sa mga pwedeng mapunta sa Barangay Ginebra San Miguel. Kaya kailangan na gumalaw na ito ng Ginebra habang maaga pa dahil syempre nililigawan na rin ito ng Meralco at TNT. Sa SMB siguro wala ng problema doon dahil syempre sasabihan lang yan ni Boss Al na mas kailangan ng Ginebra ang isang Troy Rosario kaysa sa SMB. Kaya kailangan na gumalaw ng Ginebra dahil ito pong Meralco at TNT ay syempre MVP teams. Tapos ang Blackwater bossing nga ay ito ang pitasan talaga ng MVP groups. Kaya kailangan na talaga nilang mag-offer ng maganda. Pero kung si Troy ang pagpipiliin, syempre dati ka ng TNT tapos 'di ba? May offer ka overseas tapos tinanggihan mo 'yun para lang sa TNT tropang giga tapos bigla kang trinid. So medyo masakit sa damdamin 'yun ni Troy kaysa sa kinuha na lang sana niya yung offer sa ibang bansa dahil mas malaki sana 'yun, pero bigla siyang inalis ng TNT at trinid. Kaya dito naman sa mga SMC group, may mga nabalitaan ba kayo mga brods na galing SMC as of now tapos nag-ibang bansa or nag-Japan B-League? Di ba wala? Kasi ganyan ka-recently inaalagaan ng SMC Group at ni Boss Al Francis Chua ang kanilang mga players. Talagang binibigyan nila ito ng magandang offer at magandang programa. So si Troy, malakas ito. Malaking bagay ito sa Ginebra ngayong season kung matutuloy man ang trade. Kaya komento mo lang po nyo dito mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang. I'm out.